Ang malinaw dito, hindi lang si Jinggoy ang nakasuhan dito sa plunder na ito. Ah, ang kasama ring nakasuhan si Manny Bunuan. Si Manny Bunuan, nag-appear pa yan sa mga pagdinig. Tapos nagdi-deny siya na hindi naman daw siya involved dyan. Ha? Ano daw siya? Hindi niya daw alam yan, yung mga pangyayari na yan. Kaya lang, matitibay kasi yung mga ebidensya at testigo laban sa kanya. Kaya wala na siyang magagawa. Actually, kung buhay pa yung si dating DPWH Yusek Catalina Cabral, mag-i-state witness yun, alam na alam ang galaw ni Bunuan nun. Sila talaga yung magkadikit. Ha? Sila talaga yung magkadikit dyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Oh, yan yung ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya si Bunuan, hindi na siya, hindi na nakabalik ng US. Ay di ba balak niya sanang bumalik ng US kasi nagpapagamot daw yung asawa niya. Pero dito wala na siya, hindi na siya makakabalik ng US. Makukulong na siya. Ha? Ano diyan? Plunder ito, no bail ito eh. No bail. Non-bailable ito. Kaya mahirap na ang sitwasyon nila Manny Bunuan. Ha? Sa ngayon, yan yung mga may mga warrants of arrest na, yung 5, mga kabunyog, mga kababayan. So, alam nyo, posible pang masuspindi si Jinggoy, mga kabunyog. Ha? Posibleng masuspindi si Jinggoy bilang senador. Bakit? Ipapaliwanag ko yan. Posibleng masuspindi si Jinggoy bilang senador. Ibig sabihin, habang naghihiring sa kasong ito ng plunder, pwede siyang masuspend. Saan natin makikita yan? Ito mga kabunyog, ipapakita ko sa inyo. Sa plunder law, ito, Section 5. Section 5 ng plunder law. Basahin natin. Section 5, suspension and loss of benefits. Any public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act, whatever stage of execution and mode of participation is pending in court, shall be suspended from office. Should he be convicted by final judgment, he shall lose all retirement or gratuity benefits under any law. But if he is acquitted, he shall be entitled to reinstatement and to the salaries and other benefits which he had failed to receive during suspension, unless in the meantime, administrative proceedings have been filed against him. O yan mga kabunyog So napakalinaw ng nakalagay sa batas Sa plunder law, Republic Act, itong anti-plunder law, mga kabunyog, nakalagay, habang naghihiring pa lang ng kaso o nakapending pa lang sa court, pwedeng isuspend ang official. So, si Jinggoy, senador siya, pwede siyang isuspend ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin, talagang hindi na siya makaka-participate. Hindi siya makaka-participate sa Senado. Kasi kung isususpend siya, yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, mabigat itong kasong ito. Pwedeng masuspend si Jinggoy dyan. Mga kabunyog, nakalagay yan doon sa binasa ko na provision ng batas sa anti-plunder law. Section, ano bang section yon? Section 5 O yan nandyan, nakalagay. So, pwedeng masuspend ang isang official ng gobyerno habang nakapending pa ang kaso sa Sandigan Bayan. Kaya nasa Sandigan Bayan yan kung isususpend si Jinggoy. Mga kabunyog. So, magandang magandang development ito. Pag actually, dapat talaga isuspend na yung mga yan. Kahit si Marcoleta, pag nakasuhan na rin ng plunder sa Sandigan Bayan, pwede rin siyang masuspend.
pwede siyang masuspend. Basta't may kaso kang plunder. Nakalagay doon sa binasa ko, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi tayo nag-iimbento. Diba? So, lahat itong mga officials na ito na may kasong plunder, pag sinampahan na sila ng kasong plunder, si Marcoleta, si Cheese, si Jinggoy, si Joel Villanueva, kapag nasampahan sila ng kasong plunder under Section 5 ng anti-plunder law, ay pwede silang ma-suspend. Pero ano yon? Kumbaga, hindi pa yan yung penalty nila. Kasi hihintayin pa muna kung ma-convict sila or ma-acquit. Parang ang lalabas, preventive suspension habang hinihiring pa ang kaso. Yan mga kabunyog. Kaya ano ito, matindi itong mga kasong kinakaharap ng mga nila Jinggoy, Joel Villanueva, Chis Escudero, Rolante Marcoleta. Kasi lahat yan plunder . Nakalagay sa plunder law, anti-plunder law, na kapag naghihiring pa lang sa korte or nakapending pa sa court ang kaso, pwedeng isuspend. Ang magdi-decide niyan, Sandigan Bayan. Pwedeng isuspend. Kasi kapag nakasuspend sila, hindi talaga sila makakaparticipate sa session ng Kongreso at hindi rin sila makakaboto kasi suspendido sila . Pero hindi pa yan final. Parang preventive suspension. Pagkatapos ng kaso, pwede silang ma-convict, pwede silang ma-acquit. Pag na-acquit sila, yung mga sweldo nila at benefits nung panahong na-acquit sila ay na-suspend sila, ibabalik sa kanila. Pero pag na-convict sila, wala na. Wala na yon. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ang isa pang mangyayari dito kila Jinggoy. Kung based doon sa binasa natin sa anti-plunder law. Mga kabunyog. Mukhang marami talaga tayong aabangan ngayong araw. Ngayong araw lang, maya-maya. Abangan na natin sa Senado anong mangyayari. Aatin pa ba si Jinggoy? Aatin pa ba si Jinggoy mamaya? Kasi pwedeng gawin niya yon. Pipilitin niyang maka-attend para lang makaboto. Kasi talagang gusto nila ipasa yung amendment ng yung proposal ni Marcoleta na pwedeng makaboto kahit remote. Yun ang gusto nilang mangyari. Ipipilit nila yan ngayon. Pero anong gagawin nila? Kapa-attend din pa nila si Jinggoy? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,